pulburin daw si Marcos. Sila rin yung todo go ng go kay Zaldico. Ngayong kinakalaban niya si Marcos to the point na gagawin pa nilang witness sa impeachment at kung ano-ano pa. This is all DDS talking point. Kumbaga, ginagamit ni Marcos yung mga talking point na unhinged tulad ng pagpupulburon niya raw na wala pa tayong credible na ebidensya, lalo na yung sa paglilink kay Marcos maliban kay Zaldico at kung ano-ano pa. This is all DDS talking point. Kaya kahit nasabihin yung lutong Macau ito, at least nakikita ng mga DDS na yung pulburon, chuchu, yung kanilang pag-connect kay Marcos, kay Romualdez, kay Zaldico at sa lahat ng flood control scandal ay isa lamang palamuti at walang totoong dahilan, or at the very least that we know of. Wala pang ganoong ka-credible na ebidensya. Kumbaga, wala pang tangential, wala pa tayong nahawakang ebidensya that proves na first off, si Marcos nagko-cocaine. Sinasabi lang yan. Hearsay at most. Kahit nasabihin natin na si Amy Marcos ang nagsabi, wala pa rin tayo magagawa kasi kasi hindi naman pwedeng sabihin lang iyon. Kasi alam natin na may interest si Marcos sa pagsasabi na nagpupulburon yung kanyang kapatid. Ang pangit lang talaga masya-shutdown yung ganong allegations. Pero that won't matter to anyone else who already made their mind up the moment their leaders tell them what to think. Kasi halata naman na yung unang complaint lang ang mapapakinggan ng House of Representatives. Kaya nga hindi tinanggap yung dalawa sa OSG. Kasi nga wala raw si SG. Kasi nga siguro umalis siya matapos niyang tanggapin yung unang complaint para sabihin na hindi namin to pwedeng kunin, hindi namin pwedeng tanggapin itong impeachment complaint na ito. Kasi nga, hindi naman kami si SG. OSG staff lang kami. Kaya abutin ng 10 session days ng Kongreso, pagtapos nun, wala na. Dahil mahina yung impeachment complaint laban kay Marcos, it will fall short and mababakunahan si Marcos for 1 more year na walang impeachment proceedings na magaganap.